Gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa mga tumututok dito sa ating programa, dito po sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula po sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Konsensya, Monday to Friday, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. Ito po ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at ng gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Hello, good afternoon! Kumusta po ang ating mga listeners dyan? Na-miss ko po kayo? Parang matagal-tagal na ako hindi nakakapagsalita sa mikropono. Ano yun? Microphone. Parang mikrobyo ang gusto kong sabihin. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig. Lalong-lalo na dito sa Zamboanga City. Hello, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes aquí na ciudad de Zamboanga? Hello, good afternoon. Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Hello naman sa ating mga tagapakinig, lalo na dyan sa isla, sa mga isla ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Good afternoon hanggang Maguindanao. Ayan, tayo po ay nakakaabot, shoreline ng Malaysia. Hello, good afternoon. Ngayon po ay araw ng Lunes, akalain mo Monday na, August 10, 2026, el otro yan sweldo ya. Oo, praise God kapag tayo ay nakakatanggap ng sweldo, di ba? Panahon na para magbayad ng utang, bilhin ang mga dapat bilhin, at syempre yung budgeting natin dyan, talagang mapapalaban tayo. O lalo na doon sa mga minimum age earner. Ano yun? Minimum, kalimutan ko na, anong sabihin ko? Okay, pero good afternoon oo, kumusta po kayo? Ayan, tayo medyo naguluhan. Pero ito nga po pala, para po sa mga nagtatanong ano ang ating weather update. Kasi doon sa Luzon, medyo binabaha po doon. So, dito sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang pwede pong maranasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. May mga possibilities din ng paminsan-minsang pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dahil nga sa mga localized thunderstorm. Kaya po mag-ingat po ang lahat, lalo na po doon sa mga nakatira sa mga low-lying areas. Okay? At make sure na kayo po ay laging nakikinig sa mga balita o kaya naman po tayo po ay naka-update, nakaantabay lagi sa mga announcement ng ating City Government of Zamboanga, lalo na doon inilalabas kung may mga payo ang CDRRMO. Ayan, ang gusto kong sabihin kanina, minimum wage earners. Oo, sinabi ko minimum age or age. Nawala yung W. Ayan, minimum wage earners. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Okay? At dahil po ngayon ay second Monday of the month, makakasama po natin dito ang ating partner. Isa sa mga pinakabagong partner natin dito sa ADC o Ahensya de Konsensya, ang National Nutrition Council Region 9. Tuwing second and fourth Monday of the month ay nakakasama po natin sila. Kaya gusto po nating i-welcome muli ang ating magtatagal, co-host ko na rin siya, si Ma'am Rowens Zorilla, R&D at Nutrition Officer 2 ng NNC. Ma'am Rowens, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating pong mga tagapakinig ngayon. Ako po ulit si Rowens Zorilla, Nutrition Officer 2 from the National Nutrition Council Region 9.
Yes, at kumusta po muna kayo, Ma'am Rowens? Parang lately, no, busy po kayo. Hello din pala kay Ma'am Gail na nakasama natin 2 weeks ago. So, hello, Ma'am Rowens, kumusta po kayo? Okay naman po, no, may marami lang po tayong mga activities, no, lalo na po kakatapos ng ating Nutrition Month celebration. And then, nagkaroon din po tayo ng mga MELPI-Pro, no, MELPI-Pro evaluation po sa ating mga local nutrition focal points. And of course, yung ating CLGU sa Buanga. Yes, actually nakikita ko yung post ng inyong page, no, talagang mayat maya left and right yung mga gathering ninyo at talagang nakikita natin na busy ang NNC at dahil yan para mas lalong mapaunlad, no, ang ating community. Kaya po ha, sa mga may tanong, komento or message, ayan, pabati, pwede po kayong mag-text sa 0916-296-6625 o kaya ay pwede din po kayong mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS at i-follow nyo na rin ang FB page ng National Nutrition Council Region 9. And of course, this afternoon, ayan, mahalaga pong pag-uusapan natin dahil alam nyo po ba, ang buwan ng Agosto ay National Breastfeeding Awareness Month. Kaya binabati din natin, Ma'am Rowens, yung mga listeners natin dyan na kakapanganak lang. Hello po, good afternoon sa mga buntis siguro ngayon. O sa aking pinsan, si Jessra Padilla, ayan, 4 months na ba, Gino? Oh, hello, no? Sa ating mga nanay dyan, soon to be mom, good afternoon. Si Ma'am Rowens, baka may gusto ring batiin na kakilalang magiging mommy na soon. So far, wala Wala naman po, pa. no? Wala pa naman po sa mga kakilala ko. Hopefully, may mga isa po, no, sa mga kaibigan po natin na magiging mami na rin po soon, no? And of course, advocate pa rin po natin ang exclusive breastfeeding po para sa kanila. Magkano po ba kahalaga, Ma'am Rowens, na pinag-uusapan natin once in a year at magkaroon talaga po ng ng parang proclamation ba ito ng National Breastfeeding Awareness Month? Ano po ang kahalaga nito? Okay, so ngayong Agosto, no, this August 2026, pinagdiriwang po natin yung ating National Breastfeeding Awareness Month na may tema pong Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. So, ito po yung tema natin ngayon is very meaningful dahil po ay nare-remind po tayo, no, na marami na po tayong alam, no, na mga bagay-bagay na maaari pong makapag-protect, makapag-promote, and makapag-support po sa breastfeeding. So, yung ating responsibilidad po ngayon ay para po ay strengthen natin, no? And para masustain po natin yung mga practices po na ito. So, when we say po strengthen what works, no? We are talking about strengthening evidence-based practices po, no? Ito po yung mga systems po na meron na po talaga, no? In place na po na maaari pong makatulong po sa ating mga ina para makapag-breastfeed po ng maayos, no, successfully. So this include po yung early initiation, no, panganak pa lang po dapat napasusunan po natin si baby, yung ating mga skin to skin contact, yung ating proper positioning po, no, during breastfeeding. So may mga proper positioning po na tinatawag po dyan. And then of course yung ating skills po, no, sa pagpapasuso, yung ating breastfeeding support, of course yung ating family support, and of course yung ating pong breastfeeding friendly communities and workplaces. So when we say po yung breastfeeding for a sustainable start in life, no, we recognize po that breastfeeding provides an important nutritional and health foundation, no, para from the very beginning of child's life, no, pagkapanganak pa lang po, no, hanggang sa lumaki na po yung baby up to 2 years old and beyond, kasi meron po kasing nagpapasuso ng beyond pa po ng 2 years old, no? So it is an investment na po, no? Hindi lamang po siya sa health ng isang bata but also for healthier families and communities. So this August po, no, it is not only about telling mothers to breastfeed na magpasuso ka, no? It is also about asking ourselves what we can do to make breastfeeding easier, safer, and more sustainable for every mother and baby.
So, para po sa lahat ng mga ina po ngayon, no, yung kakapanganak nga lang po, yung sabi po ni Ma'am Sar, yung mga nanay po natin na kakapanganak lang, no, especially po doon din po sa mga currently breastfeeding and those who are working, no, we want you to know that you are not alone po dito, no, sa ating pagbe-breastfeed. So, alam naman po natin, no, natural lang po na nagbe-breastfeed po tayo, pero ito po ay isang skill na maaari po nating matutunan. Kaya maaari po nating matutunan, pagpraktisan, at supportahan. So, kung yung mga mother po natin nakakapag-experience po ng mga difficulties, no? I think last year, napag-usapan po natin yan, Ma'am Sar, yung mga difficulties, no? Yung pagpapasuso natin, lalo na po sa mga working moms, no? So, you're not alone po, no? Hindi po natin dapat sila blame or discourage na huwag ka na magpasuso, ka na, formula milk ka na lang. So, hindi po pwedeng ganun. So, kailangan po natin silang supportahan in a nice way na i-encourage po sila na magpasuso, na magbigay po ng breast milk sa baby natin kasi yun po yung pinakamasustansyang pagkain na maaari po natin ibigay kay baby. So, ano lang naman po yan for how many years lang naman po yan, no? Kasi lalaki naman po si baby, hindi naman po habang buhay, no? Na magpapasuso po tayo. So, why not po, no? Na ibigay na po natin yung pangangailangan ni baby sa pagkapanganak pa lang po, pasuso na po natin, no? Hanggang 6 months exclusively breastfeed. Ibig sabihin, wala po tayong bibigay na kahit ano po, no? Except breast milk and then continuous breastfeeding until 2 years or until 2 years and beyond po ng baby. Of course, may complementary feeding na po yan, no? Para masuportahan po yung growth and development ni baby. So, yun nga po, no? Instead, dapat po ay mabigyan po natin sila ng right information, encouragement, and assistance. Napaka-importante po talaga ng support, no? Support from the family, from your husband, of course, no? Kasi mahirap po, no? Pag magbe-breastfeed po tayo talaga, naglo-lose din po tayo ng calories. Kaya yung iba po, gutom po, no? Pag nagbe-breastfeeding, laging gutom. So, kailangan din po kain din. So, hindi po siya madali, lalo na rin po sa ating mga working moms. So, this August, so not just August, no? Every day, lagi po nating tandaan na yung ating pagpapasuso, no? Ang ating breast milk ang pinaka-nutritious na pagkain na maaari natin ibigay sa ating mga baby. So not just August, no? Ginugunita po natin yung ating National Breastfeeding Awareness Month, no? Dapat lagi po ay nandito na po sa puso't isip natin na lagi po natin iisipin na dapat i-breastfeed ko si baby kahit anong mangyari. So ganun po. So, yun nga po, supportahan po natin yung ating mga breastfeeding, lactating mothers po, not just here in our region, but of course in the whole world. Kung sino man po yung nakakarinig nito, nakakita po ng ating video ngayon, ng ating video guesting, no? Sana po masuportahan po natin sila at nabigyan po sila ng encouragement and assistance. Kasi mahalaga po na ma-inculcate namin sa inyo gano'ng kahalaga yung breastfeeding pagkapanganak pa lang sa inyong sanggol dahil ito po ay makakatulong para doon mabawasan yung mga issue and concern natin sa stunting, no, malnutrition, no, Ma'am Rowens, at iba pa. Beneficial din ito sa parehong nanay at sa inyong sanggol at sa inyong bulsa. 'Di ba? Oo, malaking naitutulong 'yan kasi ngayon pa naman ang formula, lalo na kung ikaw ay talagang high standard, ang mahal ngayon, 'di ba? Meron nga akong kausap dahil wala siyang magawa, nag-formula parang nasa 8,000 to 10,000 gatas pa lang para sa kanyang anak. Kaya po, eto, gusto namin ituro din sa inyo ano ba yung mga best practices sa breastfeeding. So simulan natin, Ma'am Rowens. Ano po ba yung recommended breastfeeding practices from birth at ano po itong tinatawag nating early initiation, exclusive breastfeeding para po doon sa first 6 months and continued breastfeeding hanggang 2 years old nga po and beyond. Okay, so thank you so much again po, Ma'am Sar, no? So, first po, ay dapat po ay na-initiate po natin ang breastfeeding within 1 hour after birth. Kaya nasabi ko po kanina, I think na-mention ko po kanina na dapat pagkapanganak pa lang ay napasuso na natin si baby, no? Second, kailangan po natin i-practice ang exclusive breastfeeding for 6 months of child's life, no? Pero,
pagka 6 months po, kailangan na po natin sila bigyan ng appropriate complementary foods dahil hindi na po sapat yung breast milk ng nanay natin o ng ina doon po sa growth and development po ng ating baby. So, kailangan na po natin silang bigyan ng appropriate complementary feeding and then dapat timely, adequate din siya, no? And then, pero continuous pa rin po yung ating breastfeeding until 2 years and beyond. So, depende po yan sa baby kung magsa-stop na din po siya. At least, dapat po makaabot po siya ng 2 years and beyond. And then, third, no, at around, fourth, dapat po i-continue po natin ang breastfeeding, no? Meron po kasi yung iba pag kumain na ng pagkain, no, at 6 months hindi na nila pinapasuso or kumaga formula milk na yung binibigay natin. So, i-continue pa rin po natin, no, yung pagpapasuso doon sa ating mga baby. So, actually po nga po ma'am yan, pagkadating ng 6 months o pagka 6 months, no, ng baby, ang una po nating pakainin sa kanila is yung breast milk natin. Kasi, importante po na breast milk muna yung mauna kaysa doon sa pagkain, yung complementary foods natin. Kaya nga po siya tinatawag na complementary para ma-complement lang po, no? Para masuportahan lang po yung breast milk kasi di na nga po sapat yung nutrients ng breast milk to support their growth and development. Kasi syempre, lumalaki na po yung mga baby natin, no? Kailangan na po ng mas maraming sustansya. And then, not just giving them food po, no? Dapat po ay masustansya. At least meron po siyang 5 food groups na andun po sa meal po niya. So, hindi lang po siya puro kanin, puro sabaw, no? Dapat may gulay din po, may protina. Napaka-importante po ng protein, no? Sa atin pong meals for our babies, no? Protein, like mga eggs, yung ating mga lean meats, yung mga chicken meats. So, mga yan po, pwede po natin ibigay yan, mga gulay, mga prutas. Kasi meron din yung mga, dyan din po kasi Ma'am Sar, yung parang na-introduce po natin yung mga sweets po ba, no? Kumbaga, ayan, may chocolate, may candy, or may lollipop. So, minsan po nawawala na po sila ng gana kumain. So, maaari po ay iwasan din po natin na i-introduce kanila yon. Kasi hindi pa po nila alam kung ano yung sweet. Hindi pa po nila alam kung ano yung mga salty foods. So, nakasalalay po sa atin kung ano po yung ibibigay natin na pagkain sa kanila. Since you are the one who will decide po, hindi naman po yung mga baby natin. So, tama po yun, diba? So, in simple terms, no, kailangan po nating umpisahan yung breastfeeding early, no? Exclusive breastfeed po natin for 6 months and then start po natin ng complementary feeding at 6 months and continue lang po tayo ng breastfeeding natin up to 2 years and beyond, no? So, yun po, no, kapag yung baby natin, no, umabot na po siya ng 6 months, no, hindi po siya, kumbaga, nasa-stop ka agad yung breastfeeding. Kasi, yun nga po, tumataas ang nutritional needs ni baby. So, kailangan din po ng nutritious and age-appropriate complementary foods na maaari po nating introduce kanila para po, while breastfeeding po while po tayo nagbe-breastfeed pa po ulit while nagpo-breastfeed pa po tayo sa kanila. So, yun po, no, complementary feeding means these are foods na added to breast milk. So, paunahin po muna natin sila pasusuhin bago po natin sila pakainin na meals po nila. Para, yun po, hindi po kagad mabusog kasi tendency po mabusog na po doon sa kanin o doon sa pagkain, hindi na po sila dedede. So, yun po, gradually, no, magsa-stop na po yung kanila breastfeeding. So, ito pong mga practices po nito ay napaka-importante po na component ng ating optimal infant and young child feeding, no? Particularly po during the first 1,000 days. So, kung saan po, no, yung ating proper nutrition, yung ating care, and development are very important during this period, yung ating first 1,000 days, which is the golden window of opportunity na tinatawag po natin na dapat po na ibigay po natin lahat ng sustansya, lahat po ng interventions dun sa bata natin at kay mother. Kasama si mother dito po, no, dun sa first 1,000 days kasi ito po ay yung period from pregnancy until 2 years po ng bata. Kasi pag hindi po natin sila naalagaan, no prenatal, no, pati si mother nutritionally at risk, no, low din po yung BMI niya, kumbaga undernourished si mother. So, of course, manganganak po siya ng undernourished na bata. So, yan po, magsa-start na po yung mga problema natin. Kung hindi po natin siya nabigyan ng interventions, no, hindi po natin siya napasuso, hindi nabigyan ng maayos na complementary feeding,
pag beyond 2 years na siya, irreversible na po yung mga consequences. So, hindi na po natin siya mababago. Kung baga, stunted ka doon, stunted ka na habang buhay. Yung stunted, ibig sabihin po ay pagkaputot. So, hindi lang po height yung naapektuhan dito, no? Pati ang cognitive development ng ating mga anak. Kaya, napaka-importante po talaga na bigyan natin ng time, no? Bigyan natin ng love yung ating mga babies during this period. Kasi napaka-critical po nitong period nito. Okay. Ano naman po yung tinatawag natin na skin-to-skin contact, Ma'am Rowens? Tsaka pasok ko na rin po ito, yung minimension nyo kanina na proper positioning ng breastfeeding, yung mga good techniques po para sa tinatawag na hakab po, no? Paano po ba ito? Okay, so yung first hour after birth na nasabi ko po kanina, napaka-important po na opportunity ito to establish breastfeeding. No? Kung na-initiate po natin yung breastfeeding early, so the baby can receive yung ating colostrum, yun na po yung ating pinakaunang milk na napaproduce po ng ating mother after childbirth. Para po siyang yellowish thick na milk. So, akala po siguro ng iba ay baka dumi lang. Opo. So, napaka-nutritious po nito, no? Ito po ay tinatawag na colostrum at napaka-importante po na naibigay natin yun kay baby. Lalo na po doon sa mga anak pa lang, shout out po dyan sa mga mothers natin na nasa labor room. Yes. So, I hope po, no, na nare-reach po natin sila, no? Ngayon po, no? Kung pag-anak nyo po, dapat po ay napasuso kaagad natin si baby kasi po yung colostrum na napaproduce po natin during after childbirth ay napaka nutritious po, no? So, although, no, napaka-konti lang siya, paminsan konti lang yung lumalabas, no, it is very important po na for the newborn, dapat po ay makuha po or makain po nila or makonsume po nila iyon. So, sometimes po yung mother po natin nag-worry kasi minsan sobrang konti lang po ng milk, no, na lumalabas po in the first few days. So, they may think po na, ay, konti lang yung gatas ko, baka hindi po para sa hindi po sapat para kay baby. Kaya yan, na kagad sila, nag-switch na kagad sila sa formula milk kasi wala na sila choice, no? Kasi magugutom na si baby. But we should remember po na that small amounts of colostrum do not automatically mean na talagang kulang po yung milk ni mother. So, early breastfeeding, maaari niya pong i-allow, no, yung mother and baby natin to begin practicing breastfeeding together. So, pag-frequent and effective breastfeeding helps stimulate milk production. Yung yung pagpasuso po natin sa baby, sa nipple po ni mother, no? Kung yun po, nag-stimulate po siya, no, na to produce more milk. No? Kapag hindi po natin ipasuso si baby, mas lalo po kayong hindi magkakaroon ng milk. No? Kaya napaka-importante po nun. Dapat frequent and maayos, may proper positioning po sa pagpapasuso kasi baka mamaya po hindi po yung pagla-latch po ba or paghahakab ni baby hindi po maayos doon sa nipple ni mother. Ni So walang lumalabas na gatas kaya siguro po minsan yung iba ay walang gatas kasi hindi nga po maayos yung paghakab ni baby doon sa ating nipple. No? So, we also encourage po yung early skin-to-skin contact between the mother and baby, no? Kasi ito po ay makapag-support po doon sa early breastfeeding, na pa-promote din po natin yung ating mother-baby bonding, no? Maaari po nating matulungan yung newborn na mag-adjust after birth. And for our smallest and most vulnerable babies naman po, no, particularly po yung ating mga preterm, yung ating mga low birth weight newborns, yung mga low birth weight newborns, ito po yung mga bata na less than 2.5 kilograms. So yun po yung ating mga low birth weight newborns, no? Yung ating skin-to-skin contact ay napaka-importante po na component ng ating kangaroo mother care. So, we should discuss po, no? Siguro, mame-mention ko po siguro later on po, no? So, yun po, yung early initiation po natin, yung colostrum, yung ating skin-to-skin contact are all important practices na maaari po nating strengthen, no? Not just now, August 2026, dapat everyday, no? And nabanggit nyo po yung sabi niyo po kanina, proper positioning po, ma'am, no? And
I think ito po yung ating good hakap or latching na sinasabi ko po kanina na hakap, no? Latching ng baby. So, wala po kasi actually, ang mga breastfeeding position, wala pong correct, no, for every mother and baby. So, depende po yan siya kung saan po kayo hiyang, no? Kung saan po kayo komportable. So, ang importante lang po kasi dito ay comfortable po si mother and si baby, no? And then, maayos po na nakaposisyon si baby. And, kumbaga yung baby po natin naka-attach doon siya doon effectively doon sa breast ni mother para baka consume po siya ng breast milk. So meron po tayong mga tinatawag na mga breastfeeding positions. Ito yung tinatawag na pwede nyo pong i-try yung ating cradle position, yung ating football hold, or yung ating underarm position. So meron din po tayong cross cradle position, and then meron din tayong laid back position, and yung ating side lying position. So maaari nyo po itong i-visit sa ating DOH Facebook page, no, yung ating mga posisyon na ito, at makikita nyo po doon kung paano po ba yung posisyon na yun ginagawa, no? So maaari po nating i-try yung iba't ibang posisyon. So, depende po sa inyo saan po ba kayo komportable, no? Kayo po as a mother, and doon po sa baby natin kung saan po kayo comfortable. And then, basta importante po doon ay nakapagpasuso po tayo ng maayos, no? So, pag mag-position po tayo sa baby natin, dapat po importante yung ulo ni baby, yung neck niya, no? And yung body mismo ng bata, no? Dapat po ay properly supported and aligned po siya. Siyempre po, lalo na po sa mga newborn natin na sobrang ang lalambot pa po, no, ng mga joints nila, no? Di po dapat siya nakatwist yung body ni baby, or kumbaga, hindi rin dapat po yung neck ni baby hindi ko siya maayos, Ma'am Char. Hindi ko siya naka-turn ng maayos, no? And then, yung dapat parang ano po body siya, ni baby, parang yung neck ni baby supported ng kamay ni mommy. Parang nakaano po. Opo, Oo. yes po. Dapat supported po Oo, always. parang yan po yung sa football hold. Opo, yes. Para make sure po natin na talagang naka-latch doon sa breast ni mommy yung baby. Kasi hindi natin hinawakan ng ulo, hanggang nipple, nasa dulo na pala siya. Oo. No, hindi na niya nako-consume yung breast milk ni mommy. So, dapat po yung whole body ni baby, dapat supported, especially for a newborn, no? Lalo na maliliit pa po sila. And then, baby po natin, dapat facing po siya sa mother, and then dapat close po siya doon sa breast. And then, ano lang po, tingnan lang po natin na mabuti, baka mamaya po yung ilong din po, no? Hindi na naman makahinga si baby, buyag-buyag lang po, no? Dapat po, napaka-importante po ng proper positioning po pag nagpapasuso po tayo. So, yung mother, dapat po ay i-ano po natin, no? Hawakan natin ng mabuti si baby towards our breast, rather than kayo po yung mismo nagli-lean forward doon kay baby. So, dapat yung baby papunta po sa atin, no? So, pwede po tayong gumamit ng mga pillows or any other support kung kailangan po, no? So, for proper hakab or latching, no, dapat po ay we need to bring the baby close to our breast, no, para while supporting yung baby's head, yung neck niya, yung body niya. And then, ayun po, no, wag po nating i-avoid po natin yung paglalagay ng nipple doon mismo sa baby's mouth, or kumbaga pino-force natin yung baby, no, doon sa breast natin. Kasi baka mamaya po ma-irita din po si baby, iiyak po siya. So, dapat gentle lang po tayo. And then, some signs po ng mga good attachment po, no, na masasabi po natin kapag nagpapasusog tayo is yung mouth ni baby, wide open po siya. Kumbaga, maayos po siya nakakahakap. Kung ito po yung nipple, wide open po yung mouth niya, no? Yung chin po niya is close to or touching po yung breast, and the lips are turned outward. So, yun po yung tamang good signs po, no? Yung good signs na talagang maayos yung paghakap o yung paglalatch ng baby natin. And then, yun po, dapat komportable po si mother, komportable po si baby, no? Tingnan po natin, pwede po natin i-try ang iba't ibang posisyon sa paghahakap or yung pagbe-breastfeed natin. And, napaka-importante po na talagang comfortable si mother. Kasi mamaya po,
sobrang napagod na si mother kakalip forward. No? Imbis si baby po yung ginaganyan natin, si mother ang nag-lean forward towards the, papunta kay baby. So, madali pong mapagod. So, yun po, maaari po tayong kumonsulta din po no, sa ating mga barangay nutrition scholars, ang ating mga barangay health workers, sa ating mga breastfeeding support groups, kasi may mga breastfeeding support groups po tayo sa mga barangay para po maturuan po tayo sa tamang paghahakab or yung ating positioning during breastfeeding. Ayan. At alam niyo po, para mas ma-picture out niyo din po, no, kahit ako ngayon habang nag-explain si Ma'am Rowens, tiningnan ko din yung pero parang mahirapan po ako dito po sa may picture po talaga. So habang nag-explain kanina si Ma'am Rowens, nalalaman ko anong positioning ang mini-mean niya, kung football ba yun, laid back, etong cradle no na positioning. So pwede po kayong mag-search sa mga natin, sa mga website natin like Google, ayan po. Pwede niyo i-search no ang mga nabanggit ni Ma'am Rowens kanina, kasi meron parang ganito Ma'am Rowens no, para mas komportable. I think yung comfort din talaga ang gusto nating i-deliver dito na message sa nanay, kasi may mga nanay na parang ayaw na lang magpasuso dahil nga masakit or nahihirapan sila, kaya ang kanilang solusyon ay magpo-formula. Pero may mga paraan po pala para maging komportable kayo mami at si baby din, pareho kayong magbe-benefit sa gagawin ninyong positioning. So ayan po, pwede nyo pong balikan itong naging episode natin, or while listening, i-search nyo po sa Google yung mga nabanggit kanina ni Ma'am Rowens. Ayan, oras po natin 2:01 in the afternoon. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol po sa ating topic na National Breastfeeding Awareness Month. Kaya wag po kayo aalis sa ating mga tagapakinigan. Again, kung meron kayong mga tanong sa mga nanay natin dyan, pwede po ninyong ipadala ang inyong tanong sa ating FB page or sa ating number 0916-296-6625. Magbabalik po ang ating programang Ahensya de Konsensya dito lamang sa 1116 DXAS, your community radio. Safety first. Aron malikayan ang sunog, ania ang mga butang nga hinumduman. Ayaw ibilin ang gidagkutan nga mga kandila, sigarilyo o siga. Bantayi kung unsa ang giluto sa kusina, labi na kung gamit ang stove ug LPG. Ipasulsi ang supply sa kuryente sa balay ug i-unplug ang mga electrical appliances, gadgets ug chargers kung dili gamiton, ug labi na sa dili pa matulog. Ayaw gamita ang substandard nga mga charger, suga o outlet. Ayaw pagsunog og basura, gawas nga ilegal, delikado kaayo kini. Tudloi ang mga bata bahin sa safety sa sunog ug plano sa pagbakwit kung adunay sunog. Apil sa fire drills aron makat-on sa mga fire exit ug mga plano sa pagbakwit. Pagtuon unsaon paggamit og fire extinguisher. Siguruha nga ang matag miyembro sa pamilya adunay go bag kung adunay sunog o katalagman. I-save ang mga numero sa emergency hotline sa inyong mga cellphone. Nag-uban kami sa paglikay sa sunog, pag-amping. Kini nga pahinumdom gidala kanimo gikan sa 1116 DXAS, your community radio. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta prepare ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar nesesita kita evakwa. Tupaw to panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen to flashlight, candela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Syempre,
no olbida ko nal dituyo mga importante dokumento. Asigura ki hindi este ay muha adentro dal dituyo bag. Prepara tamen kung nal dituyo raincoat i botas. Pero panyera, pwede ba tamin nyo include sleeping bags, imanta, pati at tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu kay hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik na ang inyong programang Ahensya de Konsensya. Dito po yan sa 1116 DXAS, your community radio. Again, kasama po natin ngayong second Monday of the month, ang National Nutrition Council Region 9 o ang NNC 9. Again, ako po ang inyong lingkod, Sara Mitulabing, at kanina ko pa po kasama dito si Ma'am Rowens Zorilla, isang RNB at Nutrition Officer 2 ng NNC. Ma'am Rowens, good afternoon po ulit. Again po, good afternoon po sa ating lahat. Maayong hapon po sa ating lahat. Lahat po ng ating mga listeners po natin sa ating Facebook Live po. Yes, at pag pinag-uusapan po natin dito yung tungkol sa National Breastfeeding Awareness Month. Sa mga nanay natin dyan, sa mga tatay natin dyan, involved kayo dito. Kung kayo po ay kakabukas lang ng inyong radyo, monitor nyo lang sa ating Facebook, ay pwede nyo pong balikan ang ating mga naging topic kanina kasi mahalaga po yun. Kumbaga yun yung foundation, yun yung kailangan po ninyo para magkaroon kayo ng isang healthy na anak hanggang sa kanyang paglaki, dahil nagsisimula po pala ang pagiging malusog ng isang bata kapag siya ay sumunod na o agad na naka-experience ng breastfeeding mula po sa kanyang nanay na hanggang 2 years and beyond. Ayan. At ito nga po, tuloy-tuloy natin tong pag-uusapan at ito po, Ma'am Rowens, kanina iniisip ko habang kayo po ay nagsasalita, may mga nanay talaga like yung mga guro natin or kay mga empleyado na yung maternity leave nila ay hanggang 2 to 3 months lang, di ba? So, paano po yan? Pwede po ba after 2 months, parang kawa kasi sabi nga natin, di ba hanggang 2 years, pero minsan baka hanggang 2 months lang si baby nag-breastfeeding. Pwede po ba breastfeeding tapos formula, tapos pwede rin bang painumin na ng tubig ang bata, and then yung food nila po for 6 months, ano po ba yan? Pwede ba alternate? So talagang marami po tayong mga concerns or kumbaga may marami po tayong mga problema po pagdating po sa breastfeeding, kasi yung mga mothers natin sobrang nagwo-worry po kasi kailangan na nga po nilang bumalik sa kanilang mga trabaho kasi yun lang po yung leave talaga natin so very common na po ito, hindi lang po sa isang nanay, sa isang lactating woman lang po this is very common and especially po doon pa lang po sa kakapanganak pa lang po first we should remember po na yung colostrum, yung ating breast milk, ito po ang pinaka-nutritious na pagkain na maaari po natin ibigay sa ating mga anak. So, as nanay, as a mother, we want to give the best food for our baby, of course, Napaka-importante po na mabigyan po natin sila ng enough na food, food na siksik sa nutrients para po makatulong sa kanilang growth and development. So, doon po sa mga konti lang po, minsan konti lang po kasi yung napaproduce na milk, wag po natin i-assume kaagad na ay sobrang insufficient yung milk ni mother. Tingnan po muna natin paano po ba nakaposisyon si baby,
no? Tingnan po natin yung position, but balik po tayo doon kanina sa pinag-usapan natin yung proper positioning ni baby. Naka-attach po ba siya ng maayos doon sa nipple ni mother, no? Naka-attach po ba siya properly doon sa nipple? Nakapaghakap po ba siya ng or latch po ba siya properly, no? Is the baby feeding effectively po ba? Is the baby growing appropriately? So, kumbaga, kailangan po muna natin assess po, no? Para before po tayo mag-assume na, ay hindi siya. Insufficient po yung milk ni mother. So, kung painful naman din po yung pagpapasuso natin or yung, kumbaga, yung baby natin mismo, no? They are having difficulty in latching, no? So the mother should not feel embarrassed or discouraged right away na kailangan formula milk na kaagad, no? So ito po ay ang mga problema na ito, yung mga difficulties na ito ay maaari po nating solusyonan, no, sa pamamagitan po ng pag-seek ng support po, no, from our health workers, no. Marami po tayong mga barangay health barangay nutrition scholars, ang ating barangay health workers. Meron pa po tayong mga breastfeeding support groups, no. Aside from that, actually po, Ma'am Sar, I don't know kung dumaan na ba ito sa Facebook ninyo, no? Yung may mga support groups tayo sa breastfeeding, no? Yung mga mismo sa Facebook, no? Meron po tayong mga support groups, no? Maaari po muna tayong magtanong, no? Humingi ng mga payo, no? Wag po natin kaagad na ma-discourage po tayo sa pagpapasuso. So, yung ating trained health worker, no, yung ating mga breastfeeding counselor, maaari po silang makatulong, no, para po ma-check yung posisyon ni baby sa pagpapasuso po ninyo, and paano po ba yung attachment, yung tamang paghakab ni baby doon sa nipple ni mother, para po mabigyan po tayo ng appropriate assistance. So, doon naman po sa ating mga mothers, wag po tayong panghinaan ng loob. Kasi actually po, meron po tayong mga working mothers na talagang breast milk pa rin po yung binibigay nila, ma'am. Kasi nag-express sila ng breast milk. Tapos sinostore nila yun sa refrigerator. So, maaari po nating i-store yun, no? So, dapat we have to make sure lang din po na during expression of the breast milk, dapat po malinis yung ating breast, no? Nagugas tayo ng kamay, yung ating mga gagamitin po na equipment, malinis, no? Naka-sterilize, para din po hindi din po ma-infection or hindi din po magkasakit yung ating baby, kasi baka mamaya po breast milk yung binigay natin para yung tamang pagkuha, yung process na pagkuha natin o pag-express natin ng breast milk hindi din po tama at hygienic din po, no, maaari din po magkasakit sa baby. So it's good lang po, no, yung ating breast milk may mga antibody siya, so maaari pong i-fight kaagad niya yung ating mga infection na maaari mapunta doon sa baby bago po siya magkasakit. So yun po, isa din po yun sa benefits na maaari po natin makuha doon sa ating pag-breastfeeding, no? So again po sa ating mga mothers, huwag po tayong panghinaan ng loob kasi marami naman pong paraan para po papasuso o mapigyan pa din po natin sila ng breast milk, no? Kasi pag mag-stop po kayo or magmi-mix feeding po kayo, magkakaroon po ng nipple symptoms si baby. Kasi yung sa bottle feeding kasi, di ba po, hindi na po siya kailangang, kumbaga, yung milk is kusa na lang siyang lumalabas. So, hindi na kailangan yung baby, no, walang mouth mag-latch or hindi na exercise. kailangan maghakap. Opo. So, hindi na kailangan. So, lalabas na lang yun. Pag nasanay si baby na ganun lagi, so, ang tendency po, hindi na po talaga siya maglalash o hindi na po talaga siya magsususo sa inyo. So, kumbaga, yun po yung kailangan nating iwasan, yung mix feeding. And we also discourage that one po, no, yung bibigay ng formula milk. Kasi yun nga pong ina-advocate natin, breastfeeding lang po, no? Exclusive breastfeeding within the first 6 months and then continued breastfeeding with complementary feeding, no? Beyond, until 2 years and beyond, no? So, wag po tayong humingi ng tulong, no? Kung may mga concern po tayo sa milk supply, sa position, yung positioning, attachment, kasi ngayon po,
ano na po, 1 click away lang po, maaari na po nating malaman, no? Maaari na po tayo makapag-gain ng knowledge or information sa internet, no? Maaari po nating i-research, may mga videos po niyan, tamang paghakab. Maaari din po tayong magtanong sa ating mga support groups, no? Sa Facebook, meron po actually mga support groups dyan. Meron din po tayo sa DOH, sa NSC, yung mga first 1,000 days na Facebook group natin. Marami po doon mga information about breastfeeding. So, kaya nga po importante, Ma'am Sar, kapag buntis ka, dapat pinaghahandaan mo na Oo, yung pinag-aaralan na pagiging po, no? Pinag-aaralan na natin. Nagre-research Kasi na. gaya nga po ng sabi ko po kanina, ang breastfeeding, hindi lang po siya normal na ginagawa. It is also a skill na maaari po nating matutunan, no? Pagpraktisan, no? At of course, kailangan po natin ng support, no? From our loved ones, no? Na kasi hindi po biro ang pagpapasuso, talagang nakakapagod din po siya, no, kung tutuusin, no, kasi syempre magigising ka ng madaling araw, magpapasuso ka sa baby mo kasi iyak siya, no, so hindi po siya biro. So napaka-importante po talaga ng suporta ng ating mga family members, not just the family, the communities, through our breastfeeding support groups, no, and through us din po, no, sa NSC, sa DOH, yung ating mga first 1,000 days advocates, no, marami po tayo dyan sa Facebook, no? Maaari po tayong mag-search lang po, no? Ang tamang paghakap, tamang breastfeeding position sa Google. So, maaari na po nating ma-access yung mga ganitong information. So, before ka pa lang po manganak, dapat po matutunan na po natin ito, no? Kasi ganito po yung ginawa kasi ng kapatid ko, no? Ang ginawa niya, babasa-basa na siya bago siya manganak, kaya alam na yung gagawin niya pagkapanganak niya, no? Kumbaga, alam Mas na po easy niya yung na. gagawin or yung tamang gagawin po niya. Kasi CS din siya, no? Hindi din siya makagalaw, kaya napaka-importante ng support talaga ng family members na masuportahan po no, yung pagpapasuso, yung breastfeeding journey mo, no? As a mother. So, yun po, no? Kung may mga tanong po tayo regarding the positioning, the attachment, yung ating breastfeeding in general, maaari po tayong mag-approach sa ating mga health workers. Mga train po yan, no? Mga breastfeeding support tayo ng mga train sa ating mga barangay. So, ating mga breastfeeding counselor, no? Yung ating mga health facility, para po makapag ma-access natin yung information or yung sagot sa ating mga katanungan directly, no? Kung ayaw nyo po mag-research sa Google or kung ayaw nyo mo magtanong, no, sa ating mga Facebook and then also to the families around breastfeeding mothers, no, please remember that encouragement and yung practical support can make a big difference. Doon pa lang po sa presyo, no, sa budget, no, makakatipid na po tayo. Laki. Kasi hindi na po tayo bibili ng mga formula milk na thousands of thousands ang Yes. presyo, no? Doon pa lang sa breast milk, napakasustansya na niya, napaka-cheap pa niya, no? Hindi naman na tayo magbabayad ng kung ano-ano. Kailangan po natin magpasuso kaagad, diretso na po. Lilinisan na natin ng maayos ang breast natin, and then papasuso na natin, busog na si baby. So, wala na tayong gagastusin. So, kumaga, ngayon po, praktikalan na lang po, no? Praktikalan na lang po sa hirap po ng ating buhay ngayon, no? Bakit ka pa bibili ng gatas kung andyan naman po yung binigay Provided na. ni Lord, no? Na maaari po tayong magkapag-breastfeed ng ating mga son. Ma'am Rowan, how about yung water? Kailangan na ba ni baby ng water sa first 6 months niya? Okay, very good question po. So, ang ating sa exclusive breastfeeding po, no, means doon po sa pagkapanganak po, no, hanggang 6 months, hindi na po tayo kailangan magbigay ng kahit anong pagkain or kahit anong tubig, juice, or formula milk sa baby. Kasi doon pa lang sa breast milk po, naglalaman na rin po siya ng water. May water content na po yung ating breast milk. So yun pa lang po, sapat na po siya para po mapuhay or para po masuportahan ang growth and development ni baby. So this means, no water, no juice, no formula milk, and other breast milk substitute po na ibibigay sa ating baby or any solid and semi-solid foods na ibibigay during the first 6 months, especially the first 6 months, kasi dapat exclusive breastfeeding. Ibig sabihin, exclusive breastfeeding, dapat breastfeeding alone or breast milk lamang po ang ating ibibigay kay baby. So, meron naman po minsan exceptions, no, doon po sa mga
sobrang may sakit or sobrang, meron po kasi mga newborns na nasa ICU or mga ganun po ba na mga cases po, no? So it depends po sa doctor kung ano po yung magiging recommendations niya. Kasi kailangan nyo din po bigyan nyo ng mga ng mga supplements, no? Lalo na po dun sa mga 50-50 na mga babies na po, no, Ma'am Sar, may mga ganun po kasi na in critical condition po yung mga babies natin. Pero si Doc na po yun, no, bahala, magre-recommend kung ano po yung nakakabuti kay baby. Kasi may mga, I don't know kung ano po yung binibigay nila, no, baka meron po silang binibigay for the baby para makapag-survive po si baby. So, minsan din po, no, sinasabi natin, ay, mainit ang panahon, kailangan natin bigyan ng tubig si baby, no? Pero for a healthy infant, no, na exclusively breastfeed ng maayos, no, yung additional water po is not needed anymore, no, during the first 6 months. So, after 6 months, pwede na po natin sila bigyan ng tubig. Kasi, kakain na po sila ng mga, ng complementary foods. No? Pwede na po natin sila bigyan ng tubig. Again, una po muna ang breast milk before yung ating meal or yung ating food na ibibigay kay baby. So, yun po, no, yung breast milk natin already provides the fluid and the nutrients that the baby needs during this period, ang ating first 6 months, no, exclusively breastfeed, no. Kung mainit po ang panahon, no, maaari pong i-continue lang ni mother ang pagbe-breastfeed po niya kay baby. According po doon sa parang kailangan ni baby. Kasi minsan, iiyak naman po yan, no? Iiyak po yan kasi gutom na. So, yun po, no? Yun na po, napaka-simple lang po ng message natin na hindi na po natin kailangan magdagdag pa po ng tubig, no? Na ibibigay kay baby. Breast milk pa lang po, sapat na po ito na pagkain at inumin ni baby sa unang 6 na buwan. So, yun po, ika-clarify lang din natin na kung yung baby, nagre-receive po siya ng formula or another food or drink, technically, hindi na po siya matatawag na exclusive breastfeeding. Kasi I think meron po yan sa DOH, ma'am, na nagtatanong kung, I don't know if it's a survey or tinatanong nila kung exclusively breastfeed ba si baby or hindi. So, baka mamaya po magkamali tayo ng sinasabi natin exclusively breastfeed, pero meron na po pala tayong binigay na tubig or any other drinks kay babies, hindi na po siya matatawag na exclusive breastfeeding. So kaya nga po napaka-importante mo, no, sa mga families natin yan na maintindihan po nila na ano po ba yung exclusive breastfeeding and kung ano po yung support na kailangan po ni mother in maintaining po yung ating pag-breastfeed sa baby po natin. Ayan. At kanina din po, Ma'am Rowens, no, bago po tayo manawagan sa ating mga tagapakinig, may 4 minutes na lang po tayo. Kanina na-mention nyo po yung term na kangaroo mother care. Ano po yun, Ma'am Rowens? Tapos na-mention nyo din na mahalaga ito lalo na sa mga low birth weight babies. Paano po ba ito? Yes, actually po yung kangaroo mother care, ito po ay isa pong evidence-based way of caring the preterm or yung ating mga low birth weight newborns. So, it involves po yung prolonged skin-to-skin contact, no, between the baby and the mother, and then together with breast milk feeding, no, yun po, with appropriate healthcare support, no, maaari po natin gawin itong kangaroo mother care, and then ito po, yung baby natin, nilalagay po natin siya in a skin-to-skin contact against the mother's chest para po mabigyan po siya ng warmth and maaari po din nating masuportahan yung ating babies, yung baby's psychological stability, no? Kumbaga, parang mas panatag po siya, no? Mas kalmado po yung baby pag skin-to-skin contact siya kay mother. So, napaka-importante po ito for preterm and yung mga low birth weight babies natin kasi sila po yung, kumbaga, pinaka-vulnerable po to complications. So, yung skin-to-skin contact po natin kasi nagbibigay po siya ng warmth and supports yung physiological stability ni baby while nagpapasuso po tayo, no? Ang pagpapasuso natin, nagbibigay din siya ng breast milk na makapagbigay din po ng important nutrition po, no, dun sa ating baby. And it also support the breastfeeding and mother-baby bonding, no? Nagkakaroon ng bonding
between the mother and the baby. So kapag magpa-practice po tayo ng kangaroo mother care, no, we are giving these small and vulnerable babies, yung ating mga preterm and low birth weight babies, not only the warmth and the physical contact, but also an important foundation for their growth, development, and survival. Napaka-importante po, survival, kasi sila po yung mga nasa high risk po na maaari pong mamatay dahil po sa malnutrition. Low birth weight babies, ibig sabihin po undernourished po siya, no? It's less than 2.5 kilograms. So, dapat po, dyan pa lang po, no? Pag alam nating low birth weight baby, dapat po pasuso ng pasuso tayo. Exclusive breastfeeding with appropriate complementary feeding at 6 months, with continued breastfeeding until 2 years and beyond. Kasi we need them, we need to help them survive, no? Kung ano po yung condition nila, yung kanilang nutritional status, we need to improve that. And then, yun po, no, it is very much aligned din po with our 2026 theme, yung ating breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works. Because yung ating mga preterm and yung ating mga low birth weight babies, we want to strengthen the evidence-based practices that will help them get the healthiest possible start in life. Kaya nga, after 1 hour pa lang po, dapat initiate na po kagad ng breastfeeding, exclusively breastfeeding until 6 months, continued breastfeeding with complementary foods until 2 years and beyond, no? Para ma-make sure natin na talagang nakukuha po ng baby natin ang sustansya na kailangan nila for their growth and development. Ayan. At syempre, mahalaga rin po dito ang participation ng husband, ng children, ng parents, ng family, ng communities. Pwede rin po. Ano pong inyong panawagan po sa ating mga tagapakinig, lalo na ay we are celebrating National Breastfeeding Awareness Month this August. Okay, so as we celebrate the National Breastfeeding Awareness Month, I think after this, makikita na naman tayo for another breastfeeding topic next year. So it's every August of every year, no, na pinagdiriwang po natin ang ating National Breastfeeding Awareness Month. So to all our mothers, especially po doon po sa mga currently breastfeeding or preparing to breastfeed, you are not alone. Hindi po kayo nag-iisa. So breastfeeding may be natural, but it is also a skill that can be learned, practiced, and supported. So if you experience challenges, no, wag po tayong matakot na mag-ask ng help to fathers, partners, yung ating mga grandparents po na andyan, yung families, health workers, of course, yung ating mga barangay health workers, yung ating barangay nutrition scholars, the employers, the community leaders, and everyone listening today, you all have a role in breastfeeding. So let us strengthen the practices that we know work, and let us support early initiation of breastfeeding and skin-to-skin contact. So let us promote exclusive breastfeeding for the first 6 months. And also, we need to support the mothers in learning the proper positioning and attachment. So let us continue breastfeeding together with appropriate complementary foods after 6 months, up to 2 years and beyond. And let us give special attention and appropriate support doon po sa ating mga preterm and low birth weight babies, no? Including po yung ating kangaroo mother care when appropriate. So let us support breastfeeding mothers when they return to work, no? Wag po natin silang masyadong i-pressure, no? Na ay tama na yan, wag ka na magpasuso, ganyan, no? Mas lalo po natin silang i-encourage po, no? Kahit nag-work po sila o bumalik na po sila sa trabaho, i-encourage pa din po natin sila na magpasuso po sa kanilang mga anak. And let us create homes, health facilities, workplaces, and communities where mothers feel supported rather than judged. Because this year's message is very clear: breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works. So let us strengthen what works today so that every child can have a healthier start in life tomorrow. So, piliin po nating protektahan, itaguyod at suportahan ang pagpapasuso, isang hakap, isang yakap, isang malusog at sustainable na simula sa buhay ng ating mga bata. Maraming salamat po sa mga tagapakinig po natin ngayong hapon at maaari po nating share yung ating mga natutunan sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya para mas lalo po nating
mapalakas yung ating breastfeeding advocacy po sa ating barangay and in the whole region. Again po, maraming salamat po sa tagapakinig sa walang sawang pakikinig po sa amin dito sa DXAS at sa NNC9. And good afternoon po sa ating lahat. Ayan. At syempre po lalong-lalo na doon sa mga listeners natin, parami tayong tagapakinig sa mga isla. Ang laking tulong nito para sa mga nanay natin dyan. Lalo na kung masyadong malayo tayo sa mga sa city proper, di ba? Yan palang breastfeeding natin, very enough na po para sa inyong mga anak. So siguro kung may problema na lang kayo nung pagka 6 months na nila, ano yung complementary food na pwede na lang ninyong ibigay? Make sure ay nasa standard pa rin po ha. Sa mga isla na mga nanay natin na nasa isla po, pwede pa rin magkaroon ng malusog na anak kapag po sinumulan natin ito sa pagpapasuso sa kanila. So Ma'am Rowens, naku, maraming salamat po sa inyong lecture dito sa amin na talagang lahat ay may matututunan, kahit si nanay, si tatay, no, kahit yung mga nagre-ready na para magkaroon ng anak, ay marami pong pwedeng matutunan sa inyo. So again, nakasama po natin from National Nutrition Council Region 9, Nutrition Officer 2 at isang R&D, Ma'am Rowens Zorilla. Ma'am, daghan salamat. Thank you po. Thank you so much din po sa lahat. Yes, maraming salamat din sa lahat ng ating mga listeners sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Doctors Online at syempre magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. At again, kasama po natin si Ma'am Rowens Zorilla ng NNC. Ito po ang Ahensya de Consensya. Kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.